Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, binulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, binulwalhati ka namin. Pasawalang hanggan. Amen. Tayo po ngayon ay nasa unang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturhiya ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, nakapagsalita sa iba't ibang wika ang mga apostol na naghayag na tinanggap nila ang Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Nang sumapit ang araw ng Pentecostes, nagkatipon silang lahat sa isang lugar. At biglang narinig ang isang ugong mula sa langit. Animoy hagunot ng malakas na hangin, at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang wari ay mga dilang apoy na lumapag sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. May mga Hudyong buhat sa iba't ibang bansa na naninirahan noon sa Jerusalem, mga taong palasamba sa Diyos. Nang marinig ang ugong na ito, nagdatingan ang maraming tao. Namangha sila sapagkat sinasalita ng mga alagad ang mga wika nila. Sa kanilang pagtataka ay kanilang nasabi, "Hindi ba Galileo silang lahat? Bakit ang ating katutubong wika ang naririnig natin sa kanila? Tayo'y mga taga-Parsya, mga taga-Media, mga taga-Elam, mga naninirahan sa Mesopotamia, sa Judea at sa Cappadocia,
sa Ponto, at sa Asya. Mayroon pa sa ating taga-Frigia at Panfilia, Ehipto, at sa mga saklaw ng Libya na sakop ng Sirene at mga nakikipanirahang mula sa Roma, maging mga Hudyo at mga naakit sa Hudaismo. May mga taga-Kreta at Arabia pa rito. Paano sila nakapagsasalita sa ating wika tungkol sa mga kahangahangang gawa ng Diyos? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Espiritu mo'y suguin, poong tanang iyong baguhin. Tayo pong lahat. Espiritu mo'y suguin, poong tanang iyong baguhin. Pinupuri ka, poong Diyos, nitong aking kaluluwa. O Panginoong Diyos, kay dakila mong talaga. Sa daigdig ikaw poon, kay rami ng iyong likha. Sa dami ng nilikha mo, nalaganapan ang lupa. Espiritu mo'y suguin, poong tanay iyong baguhin. Natatakot mga matay, kung kitlin mo ang hininga, mauuwi sa alabok. Upang buhay ay ibalik, bagong buhay ay dulot mo sa nilikha sa daigdig. Espiritu mo'y suguin, poong tanay iyong baguhin. Sana ang iyong karangalan ay manatili kailanman sa lahat ng iyong likha. Ang madama ay kagalakan. Ang awit ng aking puso, sana naman ay kalugdan, habang aking inaawit ang papuri sa may kapal. Espiritu mo'y suguin, poong tanay iyong baguhin. Sa ikalawang pagbasa, itinuturo ni San Pablo na yamang namamatay ang mga nabubuhay ayon sa laman. Dapat din tayong mabuhay ayon sa espiritong ating tinanggap dahil ito ang naghahatid ng buhay. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ang mga nabubuhay ayon sa laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Kung talagang nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung ang Espiritu ni Kristo ay wala sa isang tao, hindi siya kay Kristo. Ngunit kung nasa inyo si Kristo, bagamat patay na ang inyong mga katawan dahil sa kasalanan, buhay naman ang inyong espiritu dahil sa pinawalang sala na kayo. Kung nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos, na siyang muling bumuhay kay Jesucristo, ang Diyos ding iyan ang magbibigay ng buhay sa inyong mga katawang mamamatay sa pamamagitan ng kanyang Espiritong nananahan sa inyo. Mga kapatid, hindi na tayo alipin ng likas na hilig ng laman, sapagkat mamamatay kayo kung namumuhay kayo sa laman. Ngunit kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga gawa ng laman, mabubuhay kayo. Ang lahat ng pinapatubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos, sapagkat hindi kayo tumanggap ng espiritu ng pagkaalipin upang muling matakot. Ang tinanggap ninyo ay espiritu ng pagiging anak, at ito ang nagbibigay sa atin ng karapatang tumawag ng Ama, Ama ko. Ang espiritu nga ang nagpapatotoo, kasama ng ating espiritu.
na tayo'y mga anak ng Diyos. At yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Sapagkat kung tayo'y nakikipagtiis sa Kanya, tayo'y dadakilain din kasama niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, sinasabi ni Jesus ang pagdating ng Espiritu Santo na siyang magtuturo pa ng maraming bagay at magpapaunawa ng mga hindi natin naunawaan. Tayo po ay magbigay galang sa mabuting balita ng Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung iniibig niyo ako, tutuparin ninyo ang aking utos. Dadalangin ako sa Ama at kayo bibigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Ang umiibig sa akin ay tutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking Ama, at kami sa Kanya at mananahan sa Kanya. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad ng aking mga salita. Hindi akin ang salitang narinig ninyo, kundi sa Amang nagsugo sa akin. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito, samantalang kasama pa ninyo ako. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo, na susuguin ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, ang ating kapistahan ngayon ay ang pagtatapos o masasabi nating rurok ng lahat ng ginawa ng ating Panginoong Hesukristo para sa kaligtasan ng mundo, para sa kaligtasan ng tao. Tandaan natin, sinabi ng Panginoon sa kanyang pagbabalik sa langit, "Hindi ko kayo iiwang ulila, ipadadala ko sa inyo ang mga aliw, ang Espiritu Santo." At yun nga ang pinagdiriwang natin ngayon. Kaya sa pagkatapos ng Ebanghelyong ating narinig ngayon, ay mayroon dalawang bagay ang sinabi sa atin, na ang Espiritu Santo ang magtuturo sa atin at magpapaalala ng mga ginawa at tinuro ng ating Panginoong Hesukristo. Pagtuturo at pagpapaalala. Paano bang nagtuturo sa atin ang Espiritu Santo? Hindi sa pamamagitan ng ating isip, kung hindi binubuksan ang ating puso. Na ibig sabihin sa ating simbahan, ang katotohanan ay hindi nagbabago, ngunit ang nagbabago lamang ay ang pamaraan
ng pagpapahayag nito. Kaya ang tinuro ng ating Panginoong Hesukristo mula noong una hanggang sa ngayon sa ating panahon ay ganoon pa rin. Kaya nga ang turo ng ating Panginoong Hesukristo ay masasabi nating relevant hanggang sa ngayon sa kabila ng ating ng takbo sa mundo na computerized na digitalized na, at maraming social platform. Pero ang katotohanan ay hindi magbabago. Kaya sa pagtuturo ng Espiritu Santo sa atin, ang Espiritu ng Diyos, siya ay parang tulay na pinagdudugtong ang mga nakaraang panahon. At kung ano ang pinagmulan, ito rin ang daratnan, sapagkat hindi nagbabago ang turo ng ating Panginoong Hesukristo. Nagbago ang turo sa lumang tipan pagdating sa bagong tipan. Kaya halimbawa, sinabi ng Panginoon, kung noon ay ngipin sa ngipin, mata sa mata, ngunit ngayon ang sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong kaaway, ipanalangin ang mga umuusig sa inyo. Ang turong ito ng Panginoon ay hindi nagbabago mula noon hanggang ngayon. Kaya nga ang tanong, iniibig ba natin ang ating mga kaaway? Pinananalangin ba natin ang umuusig sa atin? Hamon ito. Kung ang Espiritu Santo ang kumikilos sa inyong buhay, kung bukas ang inyong puso sa Espiritu Santo, susundin ninyo ang utos ng Panginoon. Mag-ibigan kayo katulad ng pag-ibig ko sa inyo. Kaya nga, halimbawa, pagdating sa unang pagbasa, nagkaunawaan sila, bagamat iba-iba ang kanilang salita, sapagkat ang pagtuturo ng Espiritu Santo ay sa puso ng tao. Ang sa puso ng tao ay hindi ito magbabago kung tinanggap natin ang Espiritu ng Diyos na nagtuturo sa atin ng lahat ng totoo, maganda at mabuti. Kaya nga sa pagtuturong ito ng Espiritu Santo, pinaalala sa atin na ang pinakamalaking magagawa natin sa buhay ay akayin ang kapwa patungo sa Panginoon. Kaya ang pinakamalaking magagawa ng mga magulang at pinakamagandang magagawa ng magulang sa kanilang mga anak ay akayin ang kanilang mga anak sa Panginoon. Turo ang mamuhay sang-ayon sa diwa ng Espiritu ng Diyos at hindi sa diwa ng laman. Kapag ang mga anak ay hindi naging bukas dun sa tinuturo na sundin ang diwa ng Espiritu Santo, tiyak na paglisa ng kanilang mga magulang magkakagalit sa anumang kayamanang naiwan ng magulang. Sapagkat hindi ang Espiritu ng Diyos ang pinakikilos sa buhay, kundi ang espiritu ng laman. Ngayon, ang Espiritu Santo rin ang nagtuturo, ang nagpapaalala sa atin sa lahat ng ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Ang ginawa niya mula noong siya'y nasa lupa hanggang sa ngayon. Kaya nga, kung paano ang Panginoong Hesukristo nung siya'y naging taong katulad ng bawat isa sa atin, ang nagtuturo sa atin at nagpapagaling sa pagbalik niya sa langit. Ang pinadala sa atin ng Espiritu Santo, siya ngayon ang nagtuturo sa atin o nagpapaalala sa mga ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. At sa mga paalalang ito ay tunay na nagiging mabunga sa ating buhay. Kaya tingnan natin halimbawa ang 7 sakramento. Ang 7 sakramento, ano ba ang mga sakramento? Ito ay mabibisang tanda
na tinatag ng Panginoon at nagbibigay ng biyaya. At makikita natin, ang 7 sakramento ay nakalaganap sa ating buhay mula sa ating pagsilang hanggang sa kahuli-hulihang sandali ng ating buhay na nagpapahayag sa atin na sa bawat antas ng ating buhay, kasama-sama natin ang Panginoon. At ang Panginoong ito ay ang Espiritu Santo. Kaya nga, hindi nagbabago ang mga katotohanang pinahayag ng ating Panginoong Jesucristo. Ngunit ang Espiritu Santo ang nagtuturo sa atin upang ating maunawaan at matanggap ang mga ito. Halimbawa, hindi nagbabago ang turo ng ating Panginoong Jesucristo na sa kasal, na isang babae at isang lalaki. Kapag ito hindi nating mapaniwalaan at hindi nating masundan, hindi ang Espiritu ng Diyos ang pinakikilos mo sa iyong buhay, ang Espiritu ng laman. Kaya't sa simula't simula pa sinabi, nilikha ng Diyos ang tao, babae at lalaki, at iiwan ng lalaki ang kaniyang mga magulang at magsasama sila ng kanilang asawa. Kaya ang kasal ay sa babae lamang at sa lalaki. Turo ng Panginoon at ang Espiritu Santo ang nagtuturo sa atin ng tamang pakahulugan ng kasal. Gayon din halimbawa sa buhay. Ang buhay ay nagsisimula sa sinapupunan ng ina hanggang sa kanyang paglisan sa daigdig na ito. Ngunit kung sinasabi natin, pwede namang kitilin ang dugo sa loob ng tiyan ng ina, hindi ang Espiritu Santo ang nagtuturo sa atin. Sapagkat ang Espiritu Santo, ang Panginoon ang nagtuturo sa atin na sa simula ng buhay ay nasa sinapupunan na ng isang ina. Kaya nga mga kapatid, kapag tayo may mga mabibigat na suliranin, kapag meron tayong hindi maunawaan sa ating buhay, manawagan tayo sa Espiritu Santo at ibinilingin na ipadala sa atin ang Panginoong Hesukristo at liwanagan ang ating buhay upang sa gayon makita natin ang tamang pamamaraan, ang tamang desisyon na ating dapat magampanan. Kaya sa bawat pagdiriwang ng banal na misa, hindi nagbabago ang katotohanan ng inaalay natin, tinapay at alak, ay tunay na nagiging dugo at katawan ng Panginoon na binibigay at nakikipag-isa sa atin. At sa pagpapahayag natin ng salita ng Diyos, ito ay tunay na salita niya na buhay at mabisa. Salita ng buhay at katotohanan. Hiwalay sa Espiritu Santo, hiwalay sa Panginoon, hindi natin maunawaan ang santong kasulatan. Hiwalay sa Panginoon, hindi natin makita ang kahalagahan ng banal na misa. Kaya kung sa ating buhay, pinagpapaliban pa natin ang banal na misa dahil sa ibang mga iniisip nating gawain natin, hindi pa natin tunay na pinakikilos ang Espiritu Santo sa ating buhay. Sapagkat ang turo ng Panginoon ay makahulugan noon, ngayon, at magpakailanman. Amen. Magsitayo po ang lahat. Bilang tugon sa salita ng Diyos na narinig natin ngayon, sama-sama nating ipahayag ang ating pananampalataya. Tayo pong lahat, sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristong iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat,
nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, nilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula, paririto at huhukom sa nabubuhay at namamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, manalangin tayo sa Amang nagsugo sa atin ng Kanyang banal na Espiritu. Ating isamo sa patnubay ng iyong Espiritu, panibaguhin ang buong mundo. Sa patnubay ng iyong Espiritu, panibaguhin ang buong mundo. Upang ang isinugong espiritu ng karunungan sa simbahan, lalo na kay Papa Leon, ay makahikayat sa mundo na kumilala kay Kristo. Ating idalangin. Sa patnubay ng iyong Espiritu, panibaguhin ang buong mundo. Upang ang espiritu ng pangunawa ay bumaba sa mga bagong halal sa pamahalaan, para sa kanilang matuwid na pamumuno, ating idalangin. Sa patnubay ng iyong Espiritu, panibaguhin ang buong mundo. Upang ang espiritu ng tamang pagpapasya ay lumukob sa mga hukom na maging patas sila sa pagpataw ng katarungan, ating idalangin. Sa patnubay ng iyong Espiritu, panibaguhin ang buong mundo. Upang ang espiritu ng tibay ng kalooban ay pumuspos sa mga mahihina at walang tinig sa lipunan, ating idalangin. Sa patnubay ng iyong Espiritu, panibaguhin ang buong mundo. Upang ang espiritu ng sigla at paninindigan ay kamtin ng mga kabataan, ating idalangin. Sa patnubay ng iyong Espiritu, panibaguhin ang buong mundo. Upang ang mga yumaon na bininyagan sa tubig at Espiritu Santo ay makamit ang kapayapaang walang hanggan, ating idalangin. Sa patnubay ng iyong Espiritu, panibaguhin ang buong mundo. Tahimik natin ipahayag ngayon sa Panginoon ang iba pa nating mga natatanging panalangin sa misang ito. Amang maawain, isugo sa amin ang iyong Espiritu at ang lahat ay mababago sa pamamagitan ni Jesucristo, aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturya ng Eucharistia. Magsitayo po ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating mga alay na alak at tinapay na mga sagisag ng ating buhay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pangako ng iyong anak, ang lihim ng iyong pag-ibig at paglingap ay isiwalat nawa ng Espiritu Santo ngayong ginaganap ang paghahaing ito, na siya rin nawang maglahad ng iyong katapatan sa pamamagitan ni Jesucristo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso't diwa. Tinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong iyong nilubos ang ginanap na pagtubos ng iyong anak na si Jesucristo, na siyang nakaluklok sa kanan mo. Espiritu'y lumulukob sa mga taong tinubos na iyong itinampok bilang kapatid ni Kristo Jesus. Araw ngayon ang pagsilang ng binuong sambayanan ng iyong anak na mahal. Tanang tinubos sa bansa, ikaw ay dinadakila. Espiritu'y lumilikha na nagkakaisang diwa. Kaya kaisa ng mga anghel, sisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin ng banal ng mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon at inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Nabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ngayon ang misteryo ng pananampalataya. Sarili niya'y inihahandog
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis ng kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francis de Leon na aming obispo at ni Dennis de Leon na aming papa at si Dennis na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tanggapin mo sana silang lahat sa iyong maluwalhating piling. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos at ng kanyang kabiyak ng puso, si San Jose. Kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sabi ng ating Panginoong Hesukristo na tawagin natin ang Diyos na Ama. Kaya nga loob tayong umawit sa Kanya. Aming sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama.
Ama, hinihiling namin iadya mo kami sa lahat ng masama, pagkalooban kami ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sa iyong mga apostol at sinasabi mo ngayon sa amin, kapayapaan ang niiwang ko sa inyo, ipinagkakalob sa inyo aking kapayapaan. Tunghayan mo sana ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Nabubuhay ka't nagahari, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbatian tayo ngayon at paghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Magsilod po ang lahat. Narito ang ating Panginoong Hesu Kristo. Siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Mapalad tayo ngayong inanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinapakinabang mo ang iyong sambayanan sa iyong mga bigay buhat sa kalangitan. Ang iyong pagpapalang kaloob sa amin ay iyong panatilihin upang laging masaganang dumaloy ang Espiritu Santo at ang aming pinagsaluhan sa pagdiriwang na ito ay magdulot ng pag-unlad sa pamagitan ni Jesucristo magpasawalang hanggan. Amen. Awitin natin ngayon ang awit ng pasasalamat. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayong lahat ng mapagmahal na Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Nayalay na natin ang banal na misa, humayo tayong taglayan liwanag at biyaya ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Purihin natin ngayon ang Panginoon. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,